Hello mga maestro, welcome back again to our channel. And isang vlog na naman ang gagawin natin sa hapon. Ako ay nasa Shangri-La Plaza dahil inasikaso ko yung aking ATM dito sa BPI Shangri-La. Ngayon, nandito ako sa Department of Coffee. Department of Coffee yung pangalan ng coffee shop. So nag-coffee muna ako and naisipan ko lang na kahapon merong nag-reach out sa atin na isang architect. I think she is the city architect ng Ormoc. And questions din ito ng karamihang mga nasa building officials din. Dahil ang Department of Public Works and Highways ay hindi naglabas ng guidelines or memorandum circular on this matter. Pero ito ay aking opinion lamang. Kung kinakailangan ninyo mag-seek ng legal advice, it is better that you will seek the legal advice of your legal department, especially doon sa mga cities and municipalities. Na question din sa kanila itong tinanong sa akin ng isa nating subscriber. So ang tanong sa atin ay, dahil doon sa Supreme Court decision that only or exclusively lang sa mga architects ang pag-prepare, sign and seal ng architectural documents. Paano naman yung mga building permit na na-issue na before the finality of the decision or before pa nagkaroon ng Supreme Court decision, mayroon ng pumasok, for example, na building permit and bigyan na ng building permit ng Office of the Building Official na ang nag-prepare or nag-sign and seal ng building permit ay isa pang civil engineer. So paano pagdating doon sa certificate of occupancy? Hindi na ba pwede talaga magpirma ang civil engineers sa certificate of occupancy kung siya pa yung pumirma doon sa building permit before na na-issue na ng building official? So ito aking opinion ay sabi ko nga opinion lamang, and kung kinakailangan mag-seek kayo ng legal advice ng isang abogado or sa legal department ng city or municipality kung saan magiging issue ito later on sa mga building officials. So ang aking opinion dyan ay dapat tanggapin pa rin ng mga building officials ang perma ng isang civil engineer sa pag-apply ng certificate of occupancy. Only for those building permits issued or granted by your office prior to the finality of the Supreme Court decision. Kasi ako tinitingnan ko is ma-apply pa dito yung tinatawag natin na Doctrine of Operative Fact. Doctrine of Operative Fact na kung saan sa paniniwala halimbawa ng isang practitioner ay authorized pa sila during that time. Isasabihin na naman natin, hindi sila authorized mag-prepare kasi sinabi na ng Supreme Court. But again, ang decision ng Supreme Court becomes final only last October 30, 2024. So ang gusto ko lang sabihin dito is that doon sa paniniwala nila na legitimate ang practice nila, dahil nga hindi pa settled sa Supreme Court ang issue na yan, and naging settled lang yan and nagkaroon ng finality of the decision last October 30, 2024, yung mga pinirmahan nila noon prior to that finality of the decision ay valid. Therefore, pagdating doon sa certificate of occupancy, dapat sila pa rin ang paperman. Kumbaga, tatapusin lang nila ang nasimulan nila na na-issue yung building permit, sila yung sign and sealed, and then magkakaroon ng occupancy na abutan noong Supreme Court decision. So sila dapat napipirma doon sa certificate of occupancy. But those activities ng mga civil engineers after October 30, 2024 or after doon sa pag-issue ng DPWH Secretary ng Memorandum Circular na hindi na sila pwede at tatanggapin na lamang ang mga architectural documents prepared, signed and sealed by an architect, hindi na sila pwede ron. Hanggang ngayon, hanggang sa susunod ng mga buwan, hanggang sa susunod ng mga taon.
pwede lang sila doon sa na-issue na yung building permit and prior to the finality of the Supreme Court decision. And since na-issue yon, halimbawa, ngayon pa lang natapos yung project, ngayon pa lang kukuhanan ng certificate of occupancy, dapat i-allow pa yon na pirmahan nila yung certificate of occupancy sa kakatapos lang nila na proyekto. So hindi kailangan na maghanap ka na ng architect, no? Kasi it's unfair, di ba? Kung ikaw naman ang arkitekto, mag-i-stamp ka ng iyong signature, ng iyong seal sa building plans before na hindi naman ikaw yung nag-prepare, nag-perma. No? So, ma-apply pa dito ang tinatawag na doctrine of operative fact. So, siguro sa ibang mga building officials din, questions din yan, no? Sa mga ibang building officials siguro, hindi rin nila alam kung anong gagawin, no? Pero siyempre, may mga civil engineers din na mga lawyers, no? Baka maka-transactionist sila at yan din nasasabihin nila sa inyo, no? Na dahil doon sa napirmahan na nila ang plano and hindi pa final ang decision ng Supreme Court. So possibly, yun din ang sasabihin nila sa inyo. Okay? So, ito ay opinion ko, no? Base sa aking pagkakaintindi at base din sa aking pag-aaral. Pero kung kinakailangan, sabi ko kanina, kung kinakailangan, consult your legal department. And of course, di ba, sa isang professional, mahirap naman yun, no? na kumbaga, hindi ka involved before, tapos pipirma ka na lang sa isang certificate of occupancy. Parang nilagay mo na yung isang paa mo sa hukay. So, hindi na natin pagdidibatihan dapat yun. Sasabihin na hindi din sila pwede. Kasi nga, dapat mag-apply pa yung doctrine of operative fact. So, hanggang dyan na lang naman yan. No? Pagkatapos ng certificate of occupancy na yan, and maubos na yung mga projects nilang napirmahan na before, no, at makuhanan na ng certificate of occupancy, yung mga successive nun ay hindi na rin naman sila pwedeng mag-prepare, mag-sign and seal na sa mga arkitekto na. No? And that starts of the partnership between architects, civil engineers, and other allied professionals in the complete construction project. No? Magsasama-sama, magpa-partnership, walang lamangan. No? Trabaho lang yan, kailangan na-distribute kung kanino mapupunta yung dapat sa kanya. Okay? So sana ito ay magiging aral na naman ulit sa ating lahat na hindi dahil may Supreme Court decision na pipilitin natin na arkitekto na yung pipirma kahit doon sa pinirmahan pa dati na na-issue na yung building permit prior to the finality of the Supreme Court decision. So hanggang sa muli, ito po si Maestro sa Shangri-La na nagko-coffee, nagbigay muna ng learning sa inyo. Magandang hapon sa lahat. Okay, so thank you mga ka-Maestro.